Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Ito pong video na ito ay dedicated po sa ating mga kapatiran sa Saudi Arabia. So, ang pag-aaralan po natin ay Christian philosophy. Ito po ay series. Every Friday po yung ating post about this topic. So, ano nga bang ibig sabihin ng Christian philosophy? Simulan natin sa salitang philosophy. Now, yung philosophy, ito ay dalawang salita na pinagsama. Ito ay nagmula sa salitang Grego na ang salitang phileo na ang ibig sabihin ay love. Yung salitang Sophia naman ay ang ibig sabihin nito ay wisdom. So literally, pag sinabi nating philosophy, ang ibig sabihin yan ay love for wisdom. Now, ginagamit natin yung salitang philosophy sa Tagalog bilang pananaw. So, pag tinatanong natin isang tao, what's your philosophy of life? What's your philosophy of life? What's your philosophy about your work? What's your philosophy about this world? So, ang Tagalog niyan ay, anong pananaw mo sa mga bagay-bagay na ito? Anong pananaw mo sa marriage? Anong pananaw mo sa iyong trabaho? So, yun po yung tinatawag nating philosophy. Now, sa English, minsan sinasabi nating worldview. Interchangeably yung paggamit nito kadalasan. Now, yung worldview, literally, ang ibig sabihin nito ay paano mo tinatanaw, how do you view the world? So, let's say yung atheist, ang pagtanaw niya sa mundo ay pagtanaw ng isang atheist. So, tinitingnan niya lahat ng mga bagay-bagay bilang nangyari, bilang aksidente lang. Meron lang matinding pagsabog, meron lang Big Bang, and then nalikhaan lahat ng bagay na ito. Walang Diyos na lumikha, walang Diyos na naggabay para malikha ang lahat ng bagay. So, basically, yan yung pananaw ng isang atheist. So, pag sinabi natin Christian philosophy, ang ibig sabihin natin dyan ay Kristiyanong pananaw. Now, kung ano yung pananaw natin, yun ang nakaka-apekto at nag-shape ng ating pamumuhay. Kaya po napakahalaga na aralan natin ng malalim yung Christian philosophy. Now, may mga iba't ibang lenses tayong ginagamit. Halimbawa, etong lalaking ito, siya ay Muslim. So, tinitingnan niya yung mundo sa Muslim lens. Ibig sabihin, tinitingnan niya yung mundo na nilikha ni Allah. Tinitingnan niya yung mundo sa pamamagitan ng Islam, pamamagitan ng Quran. Ini-interpret niya ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng Islamic faith. Ganon din ang atheist. Kapag yung lens mo ay atheist, tinitingnan mo yung mga bagay-bagay na random lang, aksidente, or mga nangyayari na walang gabay ng Supreme Being, ng Diyos. So, yung Christian naman, tinitingnan niya yung mundo na nilikha ng Diyos, merong plano ang Diyos sa tao, meron tayong destination, may patutunguhan tayo, heaven and hell. So, ganun yan. Pag sinabi natin philosophy, yun yung pagtanaw mo, paniniwala mo, pananaw mo sa lahat ng mga bagay-bagay. Now, i-define natin yung philosophy based doon sa definition ni Dr. Richard Edlin. Now, si Richard Edlin, isa siyang thinker, Christian philosopher. At ito yung definition niya ng worldview o ng philosophy. Sabi niya, philosophy is a way of seeing and being in the world. So, yung philosophy daw, hindi lang yan basta pagtanaw o pananaw. Ito rin ay being. Hindi lang siya seeing, kundi being. Anong ibig sabihin nun? Yung seeing, ang ibig sabihin niyan ay pananaw. So, yung philosophy daw ay pananaw, pero hindi lang siya basta pananaw, ito rin ay being. Ano yung being? Pamumuhay. Paraan ng pamumuhay. So, ang sinasabi ni Dr. Edlin, yung philosophy daw is a way of believing and living. It's a way of seeing the world and living in the world. So, belief and practice, faith and practice. So, hindi pwedeng paghiwalayin yung seeing tsaka being. Yung pananaw tsaka yung pamumuhay. So, etong definition na ito ang gagamitan nating definition sa pag-aaral natin ng Christian philosophy. Again, philosophy is a way of seeing and being in the world. Tatandaan po natin lagi yung dalawa na yon. Seeing and being in the world. Pananaw at pamumuhay. Now, pag sinabi natin Christian philosophy, ang ibig sabihin nito,
Christian philosophy is a way of seeing and being in the world as a Christian. Sa mga katuwid, kung meron tayong Christian philosophy, meron tayong Kristiyanong pananaw, meron rin tayong klase ng Kristiyanong pamumuhay. So, laging magkasama yon, Kristiyanong pananaw at Kristiyanong pamumuhay. Kailangan tugma iyon. Kailangan hindi natin pinaghihiwalay. Kaya napakalaga ng Christian philosophy kasi paano tayo magkakaroon ng wastong pamumuhay bilang mga Kristiyano kung hindi naman natin alam yung Kristiyanong pananaw o wala tayong maayos na pagkakaunawa ng Christian philosophy. So, ang gagawin po natin sa mga susunod na mga Fridays na pag-aaralan po natin ng mas malalim ano nga ba yung ibig sabihin ng Christian philosophy at paano ito makakaapekto o paano nito ma-shape, mahuhulma yung ating mga buhay. So, ang sabi ni Apostle Paul, yung seeing na yan, tsaka being, dapat hindi natin pinaghihiwalay. Or, dapat, consistent. Ito yung sabi ni Apostle Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4, verse 16. Sabi niya, watch your life, yung buhay mo, bantayan mong mabuti, and your doctrine closely. So, yung doktrina mo, yung paniniwala mo, pananaw mo, paniniwala mo, tsaka yung buhay mo, bantayan mo daw mabuti at make sure na sila ay akma, magkatugma, at hindi naghihiwalay. So, tayo bilang mga Kristiyano, meron tayong Kristiyanong pananaw, at yung Kristiyanong pananaw na yun dapat ay hindi nalalayo o hindi nahihiwalay sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya sabi ni Apostle Paul kay Timothy, Timothy, bantayan mong mabuti yung iyong buhay at ang iyong doktrina. You make sure na sila ay tugma. Alam niyo po yung mga bata, tinuturuan natin, di ba? Yung clap your hands, close open, align. Yung align, yung ganito. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul rito, no? You align your life and your doctrine. You make sure na nag-a-align sila. Umaayon yung ating buhay sa ating doktrina. Tanong, paano ba natin mapapalalim yung ating mga sarili sa Christian philosophy? There are 3 ways to deepen our Christian philosophy. Ano yon? Ano yung mga pagtutuunan natin ng pansin? Number 1, doctrines. Dapat lumalim tayo sa pagkakilala natin sa Diyos. Sino ba yung Diyos? Gaano siya kapangyarihan? Dapat maunawaan natin yung holiness of God. Maunawaan natin yung righteousness of God. Maunawaan natin yung love ng Panginoon. Yung mercy ng Panginoon. Kasi yung philosophy natin ay ibabase natin sa character ng Diyos. Para mas maunawaan natin yung mga bagay-bagay sa mundo. Halimbawa, yung problem ng suffering, ng pain. May cancer yung mahal mo sa buhay. Paano mo uunawain yan? Paano mo titingnan yan? Anong pananaw ang gagamitin mo yan? So, you make sure na yung pagtingin mo dyan ay akma doon sa karakter ng Diyos. So, lagi nating isipin ay may purpose ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Merong tayong tamang philosophy na makakaapekto sa ating attitude, sa ating behavior, sa ating pamumuhay. So, doctrine. Dapat lumalim tayo sa pagkakilala natin sa Diyos. Pangalawa, lordship. Yung lordship naman, ito yung pinapasakop natin lahat ng aspeto ng buhay natin sa Panginoon. May problema ba tayo sa marriage? Ipasakop natin sa Panginoon yan. May problema tayo sa finances? Ipasakop natin sa Panginoon yan. May problema ba tayo sa relationship natin sa mga kaibigan, sa mga tao sa paligid natin? Ipasakop natin yan. Mayroon ba tayong yung work natin? Meron ba tayong mga issues dyan? Ipasakop natin sa Panginoon yan. Walang domain o walang area ng buhay natin na hindi dapat nasasakop ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit yung paggamit natin ng cellphone, dapat ayon sa pagkapanginoon ni Jesus Christ. Yung paggamit natin ng laptop, paggamit natin ng oras natin. So, itong lordship ng Panginoong Jesucristo, ito ay nakakaapekto sa ating pananaw at sa ating pamumuhay. So, dapat lumalim tayo sa lordship ng ating Panginoon. Tatalakayin natin yan ng mas malalim pa sa mga susunod nating mga videos. Now, yung pangatlo natin ay meta-narrative. Yung meta-narrative, ito yung istorya ng Biblia. Mula umpisa hanggang wakas. Kailangan alam natin yung istorya ng Diyos.
at saan tayo nag-fit doon sa istorya ng Diyos. Nasaan tayo sa malaking istorya ng Diyos. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nagkasala yung tao, nahulog pati yung nilikha, yung creation. At tutubusin ulit ng Diyos hanggang sa gagawin niyang perfect muli. Nasaan ako sa istorya ng Diyos? So, dapat lumalim din tayo sa meta-narrative. Yung pagkaunawa natin ng istorya ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation. So, ito ay tatalakayin din natin sa ating mga susunod na videos para mas lalo po tayong lumalim sa Christian philosophy. Again, pag sinabi natin Christian philosophy, it is a way of seeing the world and everything as a Christian. And it's also a way of being in the world as a Christian. Pag sinabi natin Christian philosophy, dapat meron tayong Kristiyanong pananaw at meron tayong Kristiyanong pamumuhay. And we watch our life and our doctrine closely. Tinitingnan natin yung pananaw natin tsaka yung pamumuhay natin na tugman-tugma, consistent. So, ayan po yung kahalagahan ng pag-aaral natin ng Christian philosophy. So, magkita-kita po tayong muli sa mga susunod nating mga videos at ilang mga paalala lamang po. Kung gusto po ninyo, please support our channel through Patreon. Click nyo lang po yung link sa baba, sa description. And then, please follow us on Facebook. At kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa YouTube channel natin, please subscribe. At marami po tayong matututunan dito sa channel na ito. Yun lamang po. God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon at magkita-kita po muli tayo sa Friday. Aralin po natin yung Christian philosophy.